Previously nga mga tropa, meron akong nakitang isang komento sa isang group ng printing business natin. Hindi ko nababanggitin yung group na yon, pero malamang sa malamang yung iba sa inyo ay kasali sa group na yon at malamang nakita nyo rin to. Ito yung sabi dun sa comment. Sa totoo lang, habang tumatagal, nare-realize daw niya na hindi nakakayaman etong negosyo natin na printing business. Sabi pa niya dito, yung 100 pieces daw ng calling card, 450 pesos daw niya sinisingil and maghapon daw niyang ginagawa. Napaka OA naman yan mga tropa, yung maghapon na ginagawa. Ako mga tropa, sa totoo, yung mga 100 calling card pieces na yan, estimatedly, roughly mga 2 to 3 hours or 2 hours ko siya ginagawa no, habang nanonood pa ako ng Netflix niyan at habang nagpiprint pa ako ng sticker. Diba syempre, multitasking talaga dito sa printing business natin na to. At ang nakakatuwa doon, habang nagtatrabaho ka, nakakapanood ka pa ng mga trip mong palabas dyan sa Netflix. Kung talagang tinatamad ka sa mga ganyan-ganyan, hindi para sa'yo etong printing business na to. At mga tropa, makinig kayo. Etong mga ganitong tao na sinasabi nila na hindi daw nakakayaman etong negosyo na to, ayan yung produkto ng hype. Yung nakapanood sila ng isang tao na nakakita na limpak-limpak na salapi or nakakita ng mga nakakabili ng kotse, nakakabili ng lupa, nakakapagsimula ng farm ng dinosaur, 'di ba? Yan yung mga produkto ng hype eh. Lagi ko sinasabi sa inyo, hindi porket nakita nyo na nangyari sa iba, mangyayari rin sa inyo. Yung pinapanood nyo, hindi naman nagpe-printing shit yon. Nagba-buy and sell ng mga shit yon mga tropa. Iba yung crafting natin, nakagaya nyan, nagagawa tayong sticker, nagagawa tayo ng mga kung ano-ano, pang birthdays, mugs, chip bag. Iba yung mga shit na ganyan kesa sa mga nagba-buy and sell talaga na yung tipong talkie shit lang, 'di ba? Na mas malaki talaga yung palduhan doon, 'di ba? Maaaring na-hype lang din tong mokong na to. Ako mga tropa, ang singilan ko sa calling card 350, one print lang, meaning harap lang yung may print niya. Kung back to back mga tropa, sinisingil ko yun ng 500, legit mga tropa, or depende sa usapan namin or sa tawaran. Pero kung back to back tapos meron pang laminate, roughly 650 or 700 ko yung sinisingil. Alam yan ng suki kong attorney. Shoutout sa'yo, attorney Bok. At kung wala ka ng calling card, message mo na lang ulit ako para makapaggawa-gawa na tayo. Meron akong suki na attorney na nagpapagawa sa akin lagi ng calling card. Nakakatuwa syempre na na-appreciate niya yung ginagawa natin. Kaya alam nyo na yun na yung sa tipong presyo na binibigay natin sa kanya na hindi na natin siya binibigyan ng discount kasi ayaw daw niya ng ganun, tapos nagbibigay pa siya ng tip, 'di ba? Nakakatuwa. Huwag mong isipin kagad yung palduhan dito sa printing business na to, mga tropa. Huwag kayong ma-hype. Hindi naman talaga kalakihan yung kitaan dito sa printing business kasi na-hype kayo eh. Huwag kayong ma-hype, no? Napakaganda nitong printing business natin at sasabihin ko sa inyo kung bakit. Meron din nag-comment sa atin. Sabi niya dito, baguhan po ako. Gusto kong matuto at nakakaaliw daw kasi itong printing business. Siguro nakakita siya ng mga product na ang ganda-ganda ng output. Although talagang nakakatuwa, nakakaaliw etong printing business natin, hindi lang siya talaga nakakaaliw. Ako personal, it helps me cope up with my depression, my anxiety, my stress, mga tropa. Nakakatuwa na dahil talaga dito sa ating printing business, it keeps me busy mga tropa. Ayan talaga yung pinaka-priceless or yung pinaka-magandang kikitain mo sa printing business natin na to. Lalong-lalo na kung may depression ka, anxiety ka, or stress ka. Para sa akin, panalo ka na doon mga tropa. Ako kasi meron para sa akin na dalawang stress eh. Ito yung bad stress and good stress. Kung meron kang trabaho na hindi mo gusto at malapit mo nang ma-meet yung deadline or yung malapit na yung deadline ng sinasabi ng boss mo, talagang may stress ka dyan, no? Pero dito sa printing business natin, uunahan ko na kayo, nakaka-stress din dito kung malapit na yung deadline tapos ang dami yung customer, talagang yung ang dami yung ginagawa, hindi mo alam yung gagawin, pero eto ang good thing. Kung gusto mo yung ginagawa mo, ayan yung tinatawag na good stress para sa akin, 'di ba? Talagang nakakatuwa, hindi lang siya basta nakakaaliw. It helps me cope up with talaga with my depression, my anxiety. Diyan pa lang panalo ka na. At wag na wag kayong magpapahype kagaya nitong tao na to na hindi daw ikayayaman yung negosyo natin, no? Ayan, siguro baka
sabihin na natin, baka ayan lang yung kaya niyang i-cater, yung calling card. Eto no, sa business natin or sa printing business, kung ano man, napakalawak ng business na to. Hindi lang basta-basta ka magpiprint ng document, napakadaming kinikater niyan. Syempre, unang-una yung printing ng document, di ba? Mga Word at mga ID printing. So, ayan na yung mga calling card printing, andyan na yung mga chip bag, gobble box, etc. Stickers, di ba? Huwag kang magpo-focus lang sa isa. Talagang ang dami mo dapat na i-cater. Talagang magiging busy ka, no? So kung wala kang customer, gamitin mo yung time na yon para makapag-practice ka or makita mo or magaya mo yung mga kinakraft ng iba. Yung mga kinakraft ng iba, ginagaya lang din nila sa iba yan. Although kahit naman na magaya mo yun hindi mo naman kayang puliduhin hanggat hindi mo na ma-master kung paano kinakraft yan. Lalong-lalo na yung mga gobble box na yan, yung mga chip bag na yan, hindi mo basta mape-perfect yan. Although kung titignan mo, napakadali lang, pero kung ikaw na, lalo na yung mga wedding invitation, ako mga tropa, na-stress talaga ako dyan sa wedding invitation na yan eh. Pero mga tropa, eto nga yung tinatawag na good stress. Alam mo yung naiinis ka na hindi mo makuha yung sliding invitation. Tapos, ang mali ko doon, pinost ko na mga tropa na meron akong ganon. Nagulat ako, may nag-avail mga tropa ko. Hindi ko inaasahan. So, ayun. No choice ako. Ang dami kong nasayang na product, na materials. Pero wag kayong manghihinayang sa mga materials na nasasayang nyo. Kasi diyan kayong magigain ng experience eh. Diyan kayong magigain ng experience mga tropa. Wag kayong manghihinayang dyan. Parte ng business natin na yan. Kasi ayun na yung parang pinaka-investment mo. 'Di ba? Sa paggawa ng mga calling card. Sa una, hindi mo mape-perfect yung sukat niyan. 'Di ba? Eto din kasi yung nakikita akong factor kung bakit niya nasasabi yung hindi daw ikinayayaman etong printing business natin. Kasi unang-una, maaaring mahal yung produkto or yung mga consumables niya or yung mga materials niya na binibili, di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, ang bibilihin yung mga materials or consumables, printer, bond paper, photo paper, etc. na ginagamit natin dito sa printing business natin, dapat ay yung mga suggested retail price. Para kapag nagpe-presyo na kayo or magbibigay na kayo ng presyo dun sa kinakraft ninyo, kayang-kaya nyong makipagsabayan dyan sa mga katapat ninyo na meron ding printing business. Kasi maaaring napakamahal ng binibili mong materyales dun sa kabila, ang baba, tapos ang mahal ng benta mo dun sa kabila, ang baba naman din ng benta, di ba? Eh syempre, ang tendency, yung customer dun pupunta sa kabila, tapos ikaw, mababa yung sales mo kasi napakamahal ng tinitinda mo. Hindi ka naman pwedeng magbaba ng presyo kasi malulugi ka dahil mahal yung mga produkto na nabibili mo, yung mga kinikater mo, yung mga ginagamit mo, 'di ba? Isa rin 'yan sa mga factor. Isipin nyo, 450 calling card, 100 pieces, hindi niya sinabi yung pinaka-details. Maaaring baka back to back pa 'yon kasi napakatagal eh. Isang araw daw niyang ginagawa. Sa tingin ko talaga back to back 'yon, tapos laminated pa. 'Di ba? Ayun yung sinasabi ko sa inyo, pagod lang yung kinikita ninyo. Huwag kayong maiinggit kung nakakakita kayo sa Shopee, sa Lazada, or sa TikTok, or kung saan-saan man na napakarami nung orders, mga 10,000, 5,000, 'di ba? Isipin nyo, magkakano yung kinita nila doon. Maaaring pagod lang, 'di ba? Huwag kayong maiinggit talaga doon. Mas maigi na quality yung binibigay mo sa kliyente mo, sa customers mo, na kahit na mahal pero quality, pero ang malupit doon, 'di ba? Yung kumikita ka talaga. Hindi yung napakadami mo mang customer, wala ka namang kinikita, 'di ba? Feeling ko ayun talaga 'yon. Ganun ang nangyayari sa kanya. At sa mga tropa natin na merong Orange app, Blue app, or kung anumang application online gamit nyo kung saan kayo nagbebenta, sana pumaldo kayo at hindi pagod lang ang kinikita nyo. Kasi alam ko naman yung mga kinakaltas dyan sa Shopee, sa Lazada, di ba, napakalaki. Tapos, ang baba pa ng presyo nyo. Naglolokohan lang kayo. Niloloko nyo lang yung sarili nyo, nagbi-business kayo. Nagpapakapagod lang kayo. Pero kagaya na sinabi ko, merong good stress and bad stress. Baka maaring nasa good stress yun, di ba? Kagaya nga na sinabi ko, personally ako, etong printing business natin, it helps me cope up with my depression, my anxiety, di ba? My stress, di ba? Sa akin, para sa akin, okay na ako doon. Yung kinikita ko dito na maganda, bonus na lang yun, di ba? Do the math, mga tropa.
And eto additional lang mga tropa. Eto iiwan ko sa inyo to. Mental health is just as important as physical health and it's a fundamental parts of our overall well-being, di ba? So eto, medyo nakalimutan ko lang yung mga kataga na to kasi previously or yun nga dati sinasabi ko sa inyo, meron akong inattend na webinar or seminar and face-to-face na tungkol nga dito sa mental health na to. Kasi before, nagkaroon nga ako ng mga anxiety, depression na ganyan. Kaya sinasabi ko sa inyo to at sana makatulong din talaga sa inyo to. Hindi lang basta-basta arte-arte yung mga na-experience ng mga ibang tao na yan, no? Mental health is important talaga. Ayun lang. Para sa akin, etong printing business natin, napaka-priceless talaga lalo na kung nandito ka sa industry na to. Pero huwag ka ding magpo-focus din sa isa. Maglabas ka rin ng mga other shit mo, tindahan, di ba? Kung meron ka sari-sari store. Ako full-time na ako dito and then full-time content creator din tayo, di ba? So ayun yung kwentong printing business ko talaga. It helped me cope up with my depression, my anxiety kasi previously or bago ako pumasok dito sa industry na to, meron akong kupal na boss. Doon talaga ako na-stress yung kupal na hayop na yun. Hindi ko nababanggitin yung pangalan niya pero babae yun. Nakakagigil yung hayop na yun. Alam mo yung tipong napakalaki nung swelduhan ng tao tapos sa'yo pinapagawa. Ang malupit nun, hindi mo pa alam yung ipinapagawa sa'yo at ang malupit ba, hindi ka tinuturuan. Nakakagigil eh. Naalala ko na naman tuloy pero anyway, ayun lang. Ayun yung kwentong printing business natin. So kayo mga tropa, anong kwentong printing business nyo, no? I-comment nyo dyan sa baba. Alam ko marami makaka-relate na itong mga tinatopic natin sa ngayon. At sa mga nakakapanood nito, lalong-lalo na sa mga OFW or kung saan mang lupalop ng mundo na nakakapanood na itong video natin, huwag nyo agad isipin yung kitaan, di ba? Kasi sa totoo lang, okay naman talaga tong business natin. Alam mo yung isipin mo, wala pang isang oras kumita ka na ng sabihin na natin na pinakamalaki sa nagsisimula 500 isang oras or 2 hours. Ayan yung parang pinakamalaki kong kinita dati nung nagsisimula pa lang ako. Labas na yung materials na ginamit ko. Eto lagi kong wina-warningan yung mga OFW kasi ang daming mga naliligaw na landas dyan. Yung tipong nakakasali sila ng mga networking. Hindi ko nababanggitin yung pinaka-rectang pangalan ng business na yun. Pero eto yung tinatawag na payment center, 'di ba? Ang daming ganyan. Napakababa ng kitaan dyan mga tropa. Ako na nagsasabi sa inyo, yung networking type na ganyan, alam ko maraming makaka-relate nyan. Isipin nyo na maigi kung sasali kayo dyan, no? Hindi ko naman, basta, never mind, no? Ayun na lang yung sinasabi ko. Sinasabi ko na mas okay pa itong printing business kaysa yung kumita kayo or pasukin nyo yung Emirate. Sasabihin pa sa'yo, kapag ka nag-book ka ng airlines, mga ganyan. Ewan ko na lang talaga. So, siguro, marami talaga makaka-relate dito. Comment down below, no? Dito na natin tatapusin yung vlogs natin. Comment down below sa mga kwentong printing business dyan. Medyo nakakatawa tong tinapik natin. Alam kong maraming na-hype sa atin eh. Talagang sa una naman talaga, aminin ko, nakaka-hype talaga tong printing business eh. Sa totoo lang. Pero kung meron kang sapat na pag-iisip, meron kang sariling desisyon, hindi ka ma-hype. At kung marunong kang mag-research at mag-practice, yun lang. Like, share, and subscribe. Bye. Huwag magpapauto. Magpapauto sa kanila.